Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. GMRC 3, Quarter 1, Week 1. Ang paksa ay sariling hilig at kakayahan. Para sa unang araw. Pagmasdan ang mga larawan. Pumili ng isang larawan na nagpapakita na iyon ang iyong hilig o gustong ginagawa. Idikit ito sa chart. Narito ang chart ng talento at kakayahan. Pagtugtog ng instrumento ng pangmusika, umawit, sumayaw, magtanim, magluto, at magbasa. Sino-sino sa inyo ang mahilig tumugtog ng instrumentong pangmusika? Sino sa inyo ang hilig ay pag-awit? Sino-sino sa inyo ang hilig ay pagsayaw? Sino-sino sa inyo ang hilig ay pagtatanim? Sino-sino sa inyo ang hilig ay pagluluto? Ang hilig ay pagbabasa. Ang hilig ay mangolekta ng mga selyo. Ngayon ay ating pag-uusapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang ating aaralin. Hilig, gusto at karaniwang ginagawa pagkatapos mag-aral at tumulong sa gawaing bahay. Kakayahan, ito ay tumutukoy sa mga bagay na maaaring matutunan gaya ng paglangoy, pagluluto, pagpipinta, pagkukwenta, pag-iipon ng mga selyo o mga laruan tulad ng robot o manika at paglalaro ng chess, bola at iba pa. Linangin, pagyamanin o pagpapaunlad. Nakasalamuha, nakasama. Balikan natin ang chart ng inyong mga hilig at kakayahan. Ano-ano ang inyong hilig at kakayahan? Bakit kaya iba-iba ang hilig at kakayahan ng bawat isa? Ang talento ay bigay ng Diyos. Ito ay pambihirang biyaya na likas sa isang tao, gaya ng pag-awit, pasayaw, pagtula, pagguhit, pagpipinta o pagtugtog ng instrumentong pangmusika. Nagkakaiba-iba ang talento dahil iba-iba ang pamilya na ating pinagmulan. Ang impluwensya ng mga magulang, kapatid, kaibigan o ibang nakasalamuha ng tao ay isa rin sa dahilan kung bakit iba-iba ang talento ng mga tao. Ang ating mga talento ay dapat nating gamitin ng wasto. Ibahagi sa iba ang talentong kaloob ng Diyos. Isa itong paraan upang magkaroon tayo ng tiwala sa sarili. Ang pagbabahagi ng kakayahan o talento ay paraan din ng paglinang nito. Awitin ito. Pinamagatang tayo ay may kakayahan. Tungkol saan ang awit? Ano-ano ang kakayahang binanggit sa awit? Ikaw, ano ang iyong kakayahan? Isulat ang hinihingi sa graphic organizer. Ako ay si at ibigay ang iyong mga kayang gawin. Dapat mo bang malaman ang talentong kaloob ng Diyos? Oo, maaaring malaman ang talentong kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pag-obserba, pagsubok at paglinang ng sarili. Ano ang pagpapahalagang napauunlad mo sa pag-alam ng iyong kakayahan o talento? Napauunlad ko ang tiwala sa sarili sa pag-alam at paggamit ng aking talento. Survey ng talento o kakayahan. Punan ang chart. Ilagay ang iyong pangalan, kapanganakan, tirahan, kasarian, baitang at pangkat. Panuto, isulat sa iyong sagot ng papel o kwaderno ang check kung ito ay iyong talento o kakayahan at X kung hindi. Pagsayaw, pagtugtog ng instrumentong pangmusika, pagbilang, pag-awit, pagguhit,
pag-arte, pagtula, pagpipinta, at pagkukwento. Ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang bata ng may tiwala sa sarili. Iguhit sa iyong notebook ang iyong taglay na talento o kakayahan. Sa ilalim nito ay kopyahin ito. Punan ang mga patlang upang mabuo ang mga pangungusap. Ako si Patlang, ang aking talento o kakayahan ay patlang. Para sa ikalawang araw. Awitin muli ang kantang ito. Tayo ay may kakayahan. Ano-ano ang iyong talento? Sa araw na ito ay inaasahan na maisa-isa ang sariling hilig at kakayahan. May ugnay na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang bata ng may tiwala sa sarili. Batay sa ating napag-usapan kahapon, ano ang ibig sabihin ng kakayahan? Baybayin o spell ang salitang kakayahan. Ipalakpak ang bawat pantig ng salitang han. Ang talento ay pambihirang biyaya mula sa Diyos. Ito ay likas sa isang tao, gaya ng pag-awit, pagsayaw, pagtula, pagguhit at marami pang iba. Samantalang ang kakayahan ay tumutukoy sa mga bagay na maaaring matutunan, gaya ng paglangoy, pagluluto, pagpipinta, pagkukwento, pag-iipon ng mga selyo o mga laruan tulad ng robot o manika at paglalaro ng chess, bola at iba pa. Mainam na malinang ang talento at kakayahan. Ito ay nakatutulong upang magkaroon ng maayos na tiwala sa sarili ang isang tao. Ang talento ay bigay ng Diyos. Ito ay pambihirang biyaya na likas sa isang tao. Basahin ang tula. Iba-ibang kakayahan. Iba-iba ang kakayahan ng bawat tao sa lipunan. May mahusay sa pagpipinta, ang iba ay sa pagkukwenta. May mahusay sa paghahalaman, ang iba'y sa hayop na inaalagaan. Basta ang laging tandaan, paunlarin anumang kakayahan upang maibahagi sa tanan, sa tahanan man o pamayanan. Bigkasin ang tula. Ano ang pamagat ng tula? Ano ang pamagat ng tula? Ang pamagat ng tula ay iba-iba ang kakayahan. Ano-anong kakayahan ang binanggit sa tula? Pagpipinta, pagkukwenta, paghahalaman, at pag-aalaga ng hayop. Ano ang dapat gawin sa kakayahan ayon sa tula? Dapat paunlarin ang kakayahan upang maibahagi sa iba. Ikaw, paano mo ibinabahagi? Ibinabahagi ko ang aking kakayahan sa pagtulong at pakikilahok sa gawain sa bahay o pamayanan. Magtala ng 3 kakayahan. Ngayon naman ay humanap ng kapareha. Kung may kapareha na ay basahin ang iyong isinulat at ibahagi kung paano nakatutulong sa iyo ang iyong kakayahan. Pagkatapos ay ang kapareha naman ang bigyang pagkakataon para magbahagi. Ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang bata ng may tiwala sa sarili. Para sa pagtataya, iguhit sa iyong kwaderno ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagpapakita ng tiwala sa sarili at malungkot naman kung hindi. Una, si Marisa ay batang nasa 3 baitang. Mahusay siya sa paghahalaman. Ibinahagi niya ang kanyang kakayahan sa paghahalaman sa kanyang mga kaklase. Dahil dito, siya ay pinarangalan ng kanilang punong guro. Tama, ito ay masayang mukha. Mahusay sa matematika si Arnel. Tinulungan niya ang kanyang kaklase na hirap unawain ang aralin nila. Magaling, ito ay tama.
Mahilig mangolekta ng selyo si Ramon. Maingat niya itong idinidikit isa-isa sa malinis na papel at nilalagyan ng plastik. Hindi niya ito ipinakikita sa mga nais matutunan ang wastong paraan ng pangongolekta ng mga selyo. Mahusay, ito ay malungkot na mukha. Mahilig magluto si Karen. Ugali niyang tumulong sa kanyang nanay sa paghahanda ng kanyang iluluto. Mahusay, ito ay masayang mukha. Mahusay maglangoy si Rico na isang bata, nasa baitang 3. Sumasali siya sa mga kompetisyon. Ibinabahagi niya ang mga premyo niyang natatanggap sa mga kapuspalad. Magaling, ito ay masayang mukha. Para sa 3 araw. Ano-ano ang iba't ibang talento at kakayahan na ating napag-aralan? Ano ang dapat nating gawin sa ating mga talento at kakayahan? Tingnan ang mga larawan. Ano-ano ang makikita nyo sa mga larawan? Kung ikaw ay sasali sa isang samahang gaya ng mga ito, alin ang iyong sasalihan? Bakit? Sa araw na ito ay inaasahan na kayo ay nailalapat ang sariling hilig at kakayahan tungo sa kakayahan sa pagpapatibay ng tiwala sa sarili. Naipaliliwanag na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang bata na may tiwala sa sarili. Ngayon ay ating pag-uusapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang ating aaralin. Exhibit, display ng mga ginawa o produkto para maipakita sa mga tao. Maaaring ipagbili ang mga gamit o produkto sa exhibit. Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay may iuugnay sa paggamit ng wastong mga talento. Kaloob ng Diyos. Ang pagbabahagi ng talento ay kakayahan sa kapwa ay paraan din upang magkaroon ng tiwala sa sarili. Ang paglahok sa mga paliksaan ay nagpapatibay din ng tiwala sa sarili. Bilang bata, mapauunlad ang tiwala sa sarili sa paggamit at pagbabahagi ng talento at kakayahan. Husay ko, pagyayamanin ko. Ako si Abel, mahusay sa pagkukwenta. Aking sinimulan sa mahang pang-matematika. Mga batang kilala ko, nahirap dito, sa munti kong tulong, sila ay nabago. Ang husay sa pagpinta ng batang si Ana. Kalaro, kapitbahay, pati kaeskwela, paraan at teknik sa kung paano magpinta. Binigyang paliwanag habang magkakasama. Nang sila'y bihasa na, kami nagkaisa. Isang exhibit binuksan, kaya kami ay kumita ng pera. Si Carlo na ang hilig at maglangoy. Kasama ang pamilya sa ilog ang tuloy. Kaya sa paglalangoy, siya ay bihasang-bihasa. Kaya anumang kompetisyon ang salihan niya. Laging nasusungkit ang gintong medalya. Sino ang unang bata sa saknong? Tama, si Abel. Ano ang kakayahan ni Abel? Mahusay sa pagkukwenta. Paano ibinabahagi ni Abel ang kanyang kakayahan? Sa pagtulong sa mga batang nahihirapan sa matematika. Dapat ba siyang tularan? Bakit? Oo, dahil ginagamit niya ang husay niya para tumulong. Sino naman ang ikalawang bata? Si Ana. Saan mahusay si Ana? Mahusay sa pagpinta. Ano ang ginawa ni Ana? Nagturo ng teknik sa pagpipinta at nag-exhibit. Akma ba ang husay ni Ana sa ginawa niya? Oo, dahil ginamit niya ito sa kabutihan at kumita pa sila. Sino ang ikatlong bata? Si Carlo. Bakit kaya naging bihasa sa paglalangoy si Carlo? Dahil palagi siyang lumalangoy kasama ang pamilya.
Ano ang resulta ng palaging paglalangoy ni Carlo kasama ang kanyang pamilya? Nanalo siya ng gintong medalya sa kompetisyon. Ikaw, ano ang iyong kakayahan? Tama ba ang iyong sinalihang samahan upang ibahagi ang iyong kakayahan? Magtala sa iyong kwaderno ng 3 samahang pampaaralan kung saan mahahasa ang iyong talento at kasanayan. Ang pagpapaliwanag ng sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili nila bilang bata ng may tiwala sa sarili. Isulat ang tama kung wasto ang sinasabi sa pangungusap at mali kung hindi. Mahusay sa pagbigkas at pagsasaulo si Leia. Ilalaban siya sa buwan ng wika. Ito ay tama. Mahusay mag-alaga ng halaman si Rosa. Sumali siya sa paligsahan sa pag-aalaga ng mga hayop. Mali. Mahusay sa pag-awit si Mika. Sumali siya sa koro ng kanilang paaralan. Ito ay tama. Ang batang si Sarah ay pagsasayaw ang husay. Paligsahan sa pag-awit ang sinalihan niya. Ito ay mali. Pag-arte ang husay ni Mila. Pag-aartista ay pinasok niya. Ito ay tama. Para sa 3 araw. Bakit kailangan na bagay sa iyong talento o kakayahan ang sasalihan mong paligsahan o gawain? Tingnan ang mga larawan. Batay sa mga larawan, ano-ano ang paraan na natutulong sa paglinang ng talento at kakayahan. Sa araw na ito ay inaasahan na maipakita ang tiwala sa sarili sa pamamagitan ng kawilihan na paunlarin ang kanyang hilig at kakayahan. Mapatunayan na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang bata. Ngayon ay ating pag-uusapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang ating aralin. Eksperto, bihasa, may malalim at malawak na kaalaman, talento o kakayahan sa paggawa ng isang bagay. Pag-iensayo, pagsasanay. Ang pagpapaunlad sa sariling talento, hilig at kakayahan ay mahalaga at pagpapakita na nais na magkaroon ng tiwala sa sarili ng isang tao. May iba't ibang paraan kung papaano mapauunlad ang talento, hilig at kakayahan, gaya ng pagsali sa mga paligsahan, pagpapaturo sa mga bihasa o eksperto, pag-aaral o pagbabasa, pagtatanong o pagsasangguni sa bihasa o eksperto, at patuloy na pag-iensayo o pagsasanay. Tayo ay magbasa. Salamat po. Salamat po o Diyos sa talentong kaloob, sa kasanayang natutunan sa tahana't paaralan. Patuloy nawa itong lumago at umunlad sa tulong ng pamilya, guro at eksperto, upang pagkatao ko'y mahubog na totoo. Ano ang pamagat ng panalangin? Salamat po. Ano-ano ang pinasasalamatan ng nagdarasal? Sa talento, kasanayan, tahanan at paaralan. Sino-sino ang tumutulong sa pagpapaunlad ng talento at kakayahan ng nagdarasal? Pamilya, guro at eksperto. Ano-ano ang paraan ng pagpapaunlad ng talento at kakayahan? Patuloy na pag-aaral, paggabay ng iba at pagsasanay. Dapat mo bang malaman ang talentong kaloob ng Diyos? Oo, maaaring malaman ang talentong kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pag-obserba, pagsubok at paglinang ng sarili. Sumulat sa inyong kwaderno o sagutang papel ng isang pangako kung paano malilinang ang sariling talento at kakayahan. Ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang bata. Isulat ang hinihingi sa bawat kolom. Isulat ang iyong mga kakayahan at mga paraan upang malinang ito.